ang Basilica Minor ng Itim na Nazareno, o mas kilala sa tawag na Quiapo Church. Sa altar nito nakatanghal ang Itim na Nazareno, isang itim na imahe ng Panginoong Hesukristo na binibisita ng maraming deboto mula sa maraming lugar, dahil sa paniniwalang ito ay mapaghimala. Higit na maraming deboto ang nagpupunta rito tuwing darating ang 9 ng Enero ng bawat taon, ang kapistahan ng Quiapo. Ipinuprosesyon ang imahen mula sa Luneta papunta sa simbahan ng Quiapo. Translasyon ang tawag sa gawain ito. Inaabot ito ng maraming oras dahil sa pagdagsa ng maraming deboto na nais mapunasan at mahagkan ang imahen ito. Dahil sa paglaki ng bilang ng mga deboto, napagpasyahan ng pamunuan ng Basilika noong dekada 80 na palakihin ang estruktura upang makatanggap pa ng mas maraming deboto. Likas na makadiyos ang mga Pilipino. Ngunit ano ba ang espesyal sa pamamanata sa kanya sa ganitong paraan? Bakit sa dinami-dami ng paraan upang siya ay mabigyan ng pagpupuri ay sa ganitong paraan pa? Naghanap ako ng mga taong makasasagot sa aking mga katanungan. Sa pamamagitan ng Facebook, naghanap ako sa mga kaibigan at kamag-anak ko ng deboto ng Nazareno. Naghanda ako ng 3 katanungan na kanilang sasagutin. Ang una kong katanungan, paano ka nagsimulang magdebosyon sa Nazareno? Ang unang sumagot sa tanong na ito ay ang isa kong pinsan sa Amerika. Ayon sa kanya, nagsimula siyang magdebosyon sa Nazareno na nagpakita ito sa kanya sa isang panaginip noong taong 1998. Ang sumunod naman ay ang kaklase ko noong elementarya. Ayon sa kanya, nagkaroon ng sugat sa paa ang kanyang lola na matagal na hindi gumagaling. Wala silang mahanap na doktor noong mga panahong yun. Ngunit, matapos silang magsimba ng 3 biyernes sa Quiapo, nakahanap sila ng doktor na magbibigay lunas sa sugat na ito. Gumaling ang kanyang lola. Ito naman ang pangalawang tanong. Ba't patuloy kang nagdedebosyon sa Nazareno? Ayon sa aking pinsan sa Amerika, ang Nazareno ang tumutulong sa kanila. Ayon naman sa kaklase ko, nagpapatuloy siya bilang pasasalamat at upang manalangin na rin sa kanya. Ang sabi naman ng mga kasama ng pinsan ko sa Saudi, naranasan na nila ang mga milagro ng Nazareno at naihahalin tulad nila ang hirap ng buhay sa pagsali sa prosesyon, pag-akyat sa karwahe ng Nazareno, at sa paghila ng lubid nito. Nasasalamin dito ang pangangailangan na maging matatag sa buhay. May mga bumabatiko sa gawain ito. Kaya ang huli kong tanong ay, ano ang pananaw mo tungkol sa tumutuligsa sa debosyong ito? Ayon sa pinsan ko sa Amerika, may kani-kanya naman tayong paniniwala. Ang mahalaga ay ang pagrespeto. Para sa kaklase ko, may punto naman ng mga tumutuligsa rito. 2 klase kasi ng tao ang pumupunta sa Nazareno, panatiko at deboto. Ngunit mas marami ang mga deboto na pawang nagmamahal sa Nazareno. Hindi raw maiintindihan ng mga nanunuligsa ang mga deboto, pagkat hindi naman sila deboto. Para naman sa mga katrabaho ng pinsan ko sa Saudi, matibay ang kanilang paniniwala na sila ay nilalayo ng Nazareno sa kapamakan. Maraming paraan upang maipakita ang pagmamahal sa Diyos. Pinili ng mga deboto ng Nazareno ang ganitong paraan. Ang mahalaga, ano man ang ginagawa natin para sa Diyos, ay ginagawa natin ng taos-puso. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na